Ngayon tumataas ang bilang ng mga kaso ng pertussis o whooping cough sa bansa. Tanong ng ilan, ano nga bang pinagkaiba nito sa karaniwang ubo? Alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Sunod-sunod at malalim ang ubo ng 2 buwang gulang pa noon na si Baby Dylan bago siya na-confine sa ospital noong August 2023. Bawat araw dumadagdag, tapos yung ubo niya malalim, parang dito nang gagaling. Kwento ng kanyang ina, noong una, inakala ng kanyang pediatrician na nagka-reflux lang ang baby, pero lumala pa raw ang kanyang ubo sa mga sumunod na araw. Tumigil pa raw sa paghinga si Baby Dylan at sinubukan nilang i-revive. Nang maisugod sa ospital, tinubuhan si Baby Dylan, tinest at na-diagnose na may pertussis. Nasa second stage na critical stage, yung pwede na daw po siyang, kung nasa may anak ko na daw po yun kung mabubuhay siya o hindi. Nagkaroon pa raw siya ng iba't ibang komplikasyon, pero nalampasan ni Baby Dylan na ngayon 10 buwang gulang na. Ayon sa Department of Health, mula January hanggang March 16 ngayong taon, 568 na ang kaso ng pertussis, pinakamarami sa Metro Manila, 4 na po ang namatay. Sabi ng DOH, mga sanggol ang karaniwang tinatamaan ng pertussis. Paalala ng DOH, kung naghihintay pa sa supply ng bakuna, iiwas sa mga sanggol sa mataong lugar at huwag basta-bastang kargahin ng hindi naka-face mask. Ipakonsulta agad ang anak sa doktor kung sunod-sunod ang ubo. So, hindi lang ordinaryong sipon yan. Tignan niyo yung taas baba ng dibdib. Yes. Kung bumibilis yan o kaya na lang biglang huminto ng itim yung bibig, malamang sa hindi, tosperina po yan. Basta yung ubo nyo, napansin nyo na hindi lang isang malakas na ubo, kundi talagang tuloy-tuloy, kulang na lang malagutan kayo ng hininga. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.